doon sa eksenang ito sa Biblia, sa Biblia. Hindi lang talaga suklapay ng ating Panginoon sa pagkakagawin. Pansin, kung titignan natin hindi siya marating sa ilang nila sa makikita. Bubuhay siya ng mga patay. Ano yung gustong ituro noon? Para kay Jesus, bakit siya lumuha at nagpakita at inuulan dito na talagang nasaktan siya sa nangyari. Ipinapakita ng sitwasyon na para sa kanya, yung ginawa niyang pagbuhay ay hindi pangaraniwang gawain. Hindi basta sitwasyon. Nasa iba yung kapatid mo, buhay mo siya. Hindi ko rin sa atin na si Jesus, sabi ng Ama, na inilalarawan niya, hindi nagpapakita kaya buka para kung gusto niyang pasan yung pag-uusan ng lahat dahil sa kamaran. Kaya dahil naawa ang Diyos ng bawat sa Kaya nakita natin ngayon sa yung sitwasyon sasang-ayon tayo lahat dahil sa pagkain. Sumarapit tayo lahat sa pinakamahirap na ating buhay. Kaya sinasabi hindi kayo sa kaaway gaya ng pinapakita 15:26. Ngayon, bakit ganyan na lamang yung pag-asa na binibigay sa atin? Kasi yung kamatayan, hindi mo rin ng Diyos. Para sa mga kapatid natin, nag-aaral Biblia, gaya ng alam natin, yung dinaranas natin ngayon, resulta lang naman talaga nung pagsuway ng una natin mga magulang. Katulad ng sinasabi, at ang binara nating pagkakasala, lahat tayo ay nagmamana ng kasalanan at namamatay. Pero sa ngayon, ano ba talaga ang totoong kalagayan ni Ate Tess? Gaya ng natutunan natin sa Biblia, binabanggit sa Ecclesiastes 9, ano ba yung totoong kalagayan niya? Talagang meron pang bagay na iwalay sa kanyang katawan pagkatapos niya mamatay, o may pagkakataon kaya na magpapakita siya sa iba para daw niya. Ano ba sabi ng Biblia? Sa Ecclesiastes 5, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi dito, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero lang alam ang so yun pala yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Sabi sa ulat, walang nalalaman kung ano pa mang nararamdaman si Ate Tess sa pagkakito. Pero dahil yan, ibig bang sabihin nun, yun na ang wakas ng lahat para sa kanya? Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? So, ang sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan ng aking pagtubos na ibinigay ng ating Panginoon Jesus, binuksan niya yung pagkakataon para sa lahat na maging posible yung pagkabuhay natin. Pero ang tanong, paano ba tayo nakasisiguro na talagang mangyayari ang pag-asang ito ng pagkabuhay muli? Nais nating muling buksan yung isa sa mga paborito nating teksto. Paborito ito ng lahat, yung Juan 3:16. John 3:16. Ano ba yung sinabi dito sa ulat? Sabi dito sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mabuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, paano tayo makasiguro? Talagang hindi ng wakas para kay ating at bakit mangyayari ang pagkabuhay muli? Ang sabi doon sa unang bahagi ng teksto, ng ating Diyos na lumikha sa atin. Ngayon,
Paano natin nalaman kung gaano katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin? Sabi dun sa ikalawang bahagi, ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Ibig sabihin, nagbayad ang Ama ni Jesus ng napakalaking halaga alang-alang sa buong sangkatauhan. Ngayon, ano yung layunin? Bilang pagdiriin, ang sabi rito, para sa pagkakataon ng buhay ng walang hanggan sa paraisong lupa, kasama doon si Ate Tess sa pag-asa ngayon. Ngayon, para ipaliwanag yung laki ng halaga na ibinayad ng ating Diyos para lang sa sangkatauhan, pwede natin gamitin yung titulo ng ating Panginoong Jesus na mababasa doon sa Colosas 1:15. Ano ba yung diwa noon? Sabi doon sa diwa, si Jesus ang panganay sa lahat ng nilalang. Ano yung gustong ituro sa atin ng teksto? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus ay umiral na bago pa man lumitaw ang lahat ng bagay sa universo. Kaya, gano'n nakatagal ang universe na umiiral? Ayon sa mga siyentipiko, meron na umiiral ang universo. Kung pag-iisipan natin kung gaano haba yung panahon na yun, hindi na maaarok yun ang ating isipan. Kaya ano yung gustong ituro? Maliwanag na sa haba ng panahon na yun, na magkasama sila, talagang pinagkaisip ng pag-ibig. Pero sa kabila noon, isinubo pa rin ng Diyos na yun ang isa-isang anak para ipagkait sa kanyang sarili yung matalik nilang pakikipagsamhat sa isa't isa. Para kanino? Para sa ating lahat. Ngayon, hindi pa man isinusugo ang ating Panginoong Jesus sa lupa, nagpahiwatig na ang Diyos na ito ng pananabik na makita yung mga katulad ni Sister Asis, ni Ate Tess, na mga matapat niyang lingkod. Bababasa natin yan doon sa Hope 14 at 15. Pakisuyo sa ating mga Biblia. Ano pa yung isang katunayan na talagang makikita natin siyang muli at hindi yung kamatayan ng wakas ng lahat para kay Ate Tess. So, Hope 14 at 15. Merong tanong si Hope dito. Sabi niya, kung mamatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siyang muli? Pero dahil lingkod siya ng Diyos, alam niya yung sagot. Ano yung sagot? Sa lahat ng aking sabi ng pagkatao, bakit yung ganito? Sabi ng pagkatrabaho, ito na yung panahon ng kamatayan. Kung kaya siya ay wala na dito sa mundo. Bakit? Kasi wala namang may gusto. Pag tayo ay sabi na na pupunta sa ganong sitwasyon. Anong sabi niya? Maghihintay ako hanggang sa dumating ang kaginhawahan ko. Yun yung panahon ng pinagbabuhay mo sa isang paraisong lupa. At ano yung sabi niya? Sabi niya kayo, tatawag ka at sasagot ako. Mananabig ka sa gawa ng mga kamay. Ngayon, papailan ang pananabig ng Diyos na Jehovah sa mga nilikhaan. Pwede natin gamitin yung sitwasyon kung saan hindi ba't kung minsan baka na-experience natin na pagkakali ng trabaho, napadaan tayo sa isang mall. Tapos gusto natin bilhin yung isang bag o kaya damit. Pag napapadaan tayo, di ba excited tayo sa katapusan o kaya sa araw ng sweldo magbibili tayo yung bag na yan. Pero kung wala tayo sa kalagayan, sa katulad ng paraan, si Jehovah, kaya siya nasasabi, nakakaroon ng pananabik na buhayin muli o makitang muli ang kanyang mga minamahal dahil meron siyang pinakamapangyarihang kakayahan para buhayin muli ang mga patay. At meron din siyang walang makapangyarihan kung saan kayang magsakuli ng eksaktong mga at personalidad ng isa na natay. Sino gagamitin niya? Diba? Kundi ang Panginoon Jesus na gilaan para maging posible ang buhay na. Ngayon, paano ba tayo makikinabang sa pagka-narito natin lahat sa gabi ito? Paano tayo makikinabang? Pinapaalala sa ating mga kapatid at mga kaibigan namin ng pagkakataong ito na talagang napakaigli at walang katiyakan ng buhay natin. Siguro, yung araw na
nabalitaan ng bawat isa sa